Samantala, storm surge warning itinaas sa 14 na lugar sa Pangasinan. Narito ang report. Itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning sa 14 na lugar sa Pangasinan. Posibleng umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng alon sa baybayin. Bunsod pa rin ito ng bagyong Emong na nakaaapekto sa probinsya. Inaabisuhan ang mga residenteng malapit sa dagat na maging handa sa posibleng paglikas. Kanselado rin ang lahat ng aktibidad sa dagat. Dahil sa banta ng daluyong, itinaas na ang mga bangka ng mga mangingisda sa Barangay Bunuan Gusot sa Dagupan City. Si Tatay Lito, itinaas daw ang kanyang bangka kaninang alas 3 ng madaling araw, kasagsagan ng bagyo at kalakasan ng ulan. Hindi umayos kasi maalon. Wala ko kami hanap buhay ngayon. Kagabi pa raw nang maramdaman nila ang paglapit ng alon sa Pampang. Binabantayan ang sitwasyon kasi posible pang umakyat ang alon hanggang sa mga kabahayan. Tahimik pa kahapon yung dagat. Pero ngayon, grabe na lalaki. Ang hanap buhay sa Tondaligan Beach, mahigit 1 linggo na raw nabagsak dahil sa kalamidad. Baha rin sa paligid ng beach. Wala talaga sir, talagang luging-lugi. Sa kabila ng banta ng daluyong, binabantayan pa rin ni Tatay Edmundo ang kanilang cottage. Kasama ang asawa at ilang kaanak. Hindi rin daw sila makauwi dahil lagpas bewang ang baha sa kanilang bahay. Handa naman daw silang lumikas kung kinakailangan. Kapanalangin sa itataas para hindi na sana matuloy na lalaki yung alon. Pinabisukan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga coastal area na mag-preemptive evacuate. Bukod sa banta ng daluyong, nakataas din ang gale warning sa baybayin ng Pangasinan. Bawal pumalaot ang mga maliliit na bangka. Napaka-delikado dahil malalakas at matataas ang mga alon sa dagat. Nag-iikot ang mga otoridad upang i-monitor ang sitwasyon sa mga lugar at ng mga residente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon.